Welcome po ang lahat. So, okay. Ladies and gentlemen, nandito po tayo ngayon. Okay, formally, welcome po kayo sa ating Tok Tok Online Franchise Delivery Service Orientation. So, your Tok Tok journey starts now. We have to face the fact na talagang maraming negosyo po ang nalugi at kasalukuyang nalulugi pa dahil sa dulot ng pandemic na to. Agree? Yes. So, ladies and gentlemen, siguro kayo mismo na-witness po ninyo at kayo mismo ay isa sa mga nagtatrabaho na bigla nawalan ng trabaho. Isang araw nagising na lang kayo, ang company nyo hindi na nagbukas. Kasi bakit? Nalugi na. Dahil sa pandemic na to, nagdulot ng COVID-19. Now, ladies and gentlemen, wala po tayong control dyan. Sabi nga ng iba, parang ito po ay act of God or mga gano'n na sinasabi nila na kung saan dumadating yan every 100 years or something. So, anyway, since ito ngayon ay nasa harap natin, ay kailangan nating talagang harapin. Okay? Ito po ang nasa panahon natin. Ibig sabihin now, marami pa po ang magsasarang businesses. Take note of that. Lalo na ngayon na talagang even bata pwede nang maawa. So, expect mo po magla-lockdown ulit. So, expect nyo na magla-lockdown ulit. Mga ganon, okay? Kasi nga, hanggat wala pa pong vaccine ay hindi pa tayo safe. Hanggat meron pang isang tao na hindi na vaccinate, hindi pa talaga tayo safe. Kasi kakalat at kakalat pa dito yan. Okay? Now, marami ang nagsara, marami ang nalugi, at marami ang magsasara at malulugi pa. At marami pa po ang mawawalan ng trabaho dahil nandito pa rin ang banta ng COVID-19. Alright? Now, isa po sa mga nawalan ng trabaho, ito yung mga daily wage earner po natin na everyday po lumalabas, everyday po pumapasada, at ngayon po, since hindi sila makapasada, humihingi na ng ayuda. Ito medyo nawala na po sa kalsada to ngayon, pero marami po ang nawalan ng trabaho, marami ang mga nalugi, kaya nga po naghahanap sila ng opportunity. Correct? Now, isa po sa mga na-witness ko, okay, itong mga libo-libong OFW umuwi, at libo-libong OFW pa ang mawawalan ng trabaho habang patagal ng patagal ang pandemic na to. Take note, ilang buwan na ang pandemic, mag-iisang taon na yan sa March. Tama ba? So, ladies and gentlemen, itong problem ng pandemic na to, ito'y nagpahirap sa mga OFWs. Ito po yung mga unsung heroes. Okay? Unsung heroes na tinatawag natin. Kasi malaki na contribute nila sa ating economy. Tama? So baka ikaw ay isang OFW na nawalan ng trabaho, kapatid, makinig ka, ito ang negosyong para sa iyo. Itong i-discuss ko sa inyo. Now, libo-libo ang OFW na nawalan ng trabaho. Ako po, na-witness ko po yan kasi balik-balik po ako sa ibang bansa. And every 3 months nakaka-uwi po ako ng Pilipinas. At napansin ko po, nung huli kong uwi, nung December na to, last December 2020, yung pagkakaiba nung pag-uwi ko noon. So dati, pag umuwi ako, mga every 3 months nakaka-uwi ako, pag in-announce na ng piloto, sabi niya, ladies and gentlemen, we are now entering the Philippine Area of Responsibility. Wow! Sigawan ng mga tao. Yes! Gumaganon na. Okay? Now, yung isa naman, yung umuwi ako, ito naman po yung nangyayari pa, no? Pagkatapos pag-announce, excited na lahat. Lalo na pag nag-touchdown na, palakpakan ng mga Pilipino, mga OFW, grabe. Palakpakan. At ang saya. Okay. Now, lalo na may mga asawa, di ba? May mga anak. Saya nila. Okay. Anyway, yung nangyayari pa po ganito, nung December na umuwi ako, 2020, ito lang recently, iba ang naramdaman ko. Kasi lahat tahimik, pagsakay, lahat tahimik. Tapos, nung in-announce na we are now entering the Philippine Area of Responsibility, so, tahimik ang mga Pilipino, tahimik ang mga tao. Aba, sabi ko, kakaiba to. Tapos, pag-touchdown ng aeroplano sa tarmac, sa runway, okay, suwabe naman, walang pumalakpak, hindi katulad dati. Bakit walang pumalakpak? Kasi malungkot po silang lahat. Bakit? Alam nila na paglapag nila, okay, yun na yung huling lapag ng aeroplano nila at mag-stay na sila sa Pilipinas. Bakit? Kasi wala na silang trabaho o na iniwanan sa ibang bansa at di na sila babalik doon. Yun po ang dahilan bakit sila malungkot. Correct? At siguro ikaw na nanonood ngayon, isa ka doon sa mga taong yun. Alam mo, malungkot ka, alam mo kasi bakit? Wala ka ng magandang trabaho na pang-support sa family mo dati, katulad ng dati. Tama? So ladies and gentlemen, nakakalungkot yan, pero wala tayong choice kundi kailangan natin tanggapin ang nangyayari na yan. Okay? So,
Take note, marami nang nawalan, marami pang mawawalan ng trabaho. Yun ang malupit doon. Marami pa at marami pang company magsasara kung hindi sila mag-innovate, ladies and gentlemen, hindi sila magsosurvive sa pandemic na to. Okay? So, kaya nga yung iba, yung investment nila, talagang hindi na nila naglalabas ng pera, talagang kinokontrol na nila. Anyway, marami ang lumakas naman sa gitna ng pandemya. Take note, ha? Ano yung mga lumakas? Maraming negosyo ang lumakas. Diba? Kanina yung mga nakita nyo, mga nagsasara, kinukwento natin. Pero take note, may mga negosyong lalong lumakas sa gitna ng pandemya. Wow, meron ba yan? Yes, meron po yan. Ito po yung negosyo na may kinalaman sa pagkain o distribution ng pagkain. Take note, ha? Negosyo may kinalaman sa pagkain, distribution ng pagkain, yan po, imbis na humina, lalo silang lumakas. Okay? Take note, ha? Imbis na humina, lalo silang lumakas. So, iyan ang good news. Lahat ng negosyo involved pagkain at sa kadalasan, siyempre, ito po, hindi naman natin matatanggal sa sarili natin na kumain, maski lockdown tayo. Kaya nga, maski lockdown, kailangan pa rin po ng pagkain. Kaya nga po, nagkukumahog po yan. Tama ba? Pumipila yung mga tao dyan. So, anyway, ito po nakikita nyo, yung mga tao pumipila during lockdown. At from time to time, nakikita na rin natin to, lalo na pag may pagbabanta ng lockdown. Correct? Yes, ito po yung mga lalong lumakas na negosyo. Ito po yung magdi-distribute ng mga gusto natin at pangangailangan natin. Okay? Okay. Now, ladies and gentlemen, isa sa mga gusto kong pinapasyalan at pinupuntahan na mamili, kasama yung mga anak ko dati, ito po. Kaya lang nung nag-pandemic, hindi ko na nakasama mga bata, okay, at mag-grocery kasi nga, bawal na. Ladies and gentlemen, ito yung mga lumakas lalo na negosyo. Ito yung mga nagdi-distribute ng mga pangangailangan natin araw-araw. So, take note, ha? Anything na magpagkain at nagdi-distribute ng mga pagkain. So, isa pa sa lumakas, ito pong health. Okay? Health. So, lahat ng mga may kinalaman sa pagpapataas ng ating immune system or immune system booster na mga food supplements or medicine, ay talagang na-wipe out po yan sa mga tindahan. Binili po lahat yan kasi nga pangontra sa COVID-19. Now, lalong lumakas ang may mga negosyo na ganito, lalo na yung mga distributors ng mga ganong produkto. Okay? Ito yung mga drugstore. Itong mga drugstore naman to, ang lupit nila. Bakit? Lalo silang lumakas. Before pandemic pa, parang napaghandaan na nila. Kasi bakit? Di ba hindi lang gamot ang binibenta nila, pati mga personal care, beauty products, okay, mga daily na ginagamit natin, sabon, gatas, pagkain, okay, meron na rin dyan, meron na rin mga sandwiches dyan, meron na rin mga palaman, tama, mga energy drinks, water, lahat halos ng kailangan mo, nasa mga yan na, okay, hindi lang gamot. So, ladies and gentlemen, lumakas sila lalo nung panahon ng pandemic. Kasi meron din sila mga pagkain kagaya ng dinidistribute sa mga groceries. Okay? Parang naging grocery na rin sila. So, lahat po yan pinipilahan po. At talagang halos maubos sa mga tinda nila. So, ito po yung mga lumakas sa panahon ng pandemic na negosyo. Lahat na may kinalaman sa pagkain at may kinalaman sa mga gamot. Okay? Now, ito pa po ang isa sa pinakamaganda at lumakas na negosyo, yung delivery services. Yung mga delivery services, ladies and gentlemen, in demand po talaga yan. Bakit? Wala po, hindi po yan kikita yung mga groceries, hindi kikita yung mga nagdi-distribute ng mga pagkain, hindi kikita yung mga nagdi-distribute ng mga gamot o bilihan ng mga gamot kung walang delivery service. Bakit? Kasi po, lockdown, walang makalabas. So, ito lang po mga pinapayagan na lumabas kalsada kasi po bawal talaga. Okay? Para makontrol yung pandemic. Now, ladies and gentlemen, ako na-witness ko mismo ito nung pumapasal pa ako sa iba't ibang bansa, nung nagta-travel kami for free, makikita mo, marami na po ang mga delivery services, lalo na sa mga unlad na lugar. Okay? Wala pang pandemic yun. Take note, wala pang pandemic, may mga delivery services na malakas na, lalo na sa mga maunlad na lugar. Bakit? Kasi bakit ka pa naman magluluto kung pwede mo naman ipa-deliver na? Or bakit ka pa pupunta sa isang establishment kung pwedeng i-deliver na yung kape na paborito mo? Tama? So yun po. Yan po ay malakas na dati pa. Okay, before pandemic. Pero lalong lumakas nung nag-pandemic. Bakit? Kasi yung mga items, so mga food items, mga pagkain, mga pangailangan nating personal, ay hindi yan darating sa atin kung walang magde-deliver. Kasi nga lockdown, kasi nga pandemic.
Correct? So ito po ay lalong lumakas at napakagandang negosyo nito na talagang sigurado po ang kita, sure ang kita dito. Okay? Delivery services. So, I think mag-agree po kayo dyan kasi nakikita niyo po yung mga naka-uniform ng green, di ba? Nakikita niyo naka-uniform ng yellow, nung pink, okay? So, yan po, okay? Nakikita niyo yung mga yan. Alright? So, ladies and gentlemen, ito po yung bagong negosyo na ang sarap pasukan na yan, yung delivery services. Now, halos lahat kasi, sa totoo lang, mapansin mo, pinapadeliver na. Ano po yun? Pagkain, pinapadeliver na. Grocery, yung mga binibili mo sa grocery, yung binibili mo sa palengke, ladies and gentlemen, dinideliver na po yan. Hindi mo na kailangan puntahan kasi nga bawal nga lumabas. Yung iba naman, kumbaga sobrang busy na nila, wala na silang time mamalengke, mag-grocery, pinapadeliver na lang nila. Opo, even po yung mga paborito nating pagkain at kainan. So, hindi mo na kailangan pumunta dun sa area for your safety and the safety of your family. Ipa-deliver mo na lang. In fact, dumaan po yung Christmas at New Year. Okay, hindi po kami nagluto. Pero ang sarap ng aming handa. Why? Kasi pinadeliver na lang po namin yan. Pinadeliver na lang po namin. Sa totoo lang, napaka-convenient, hindi na mapapagod yung misis mo, hindi na mapapagod yung mga magluluto, okay? Kasi darating sa'yo, mainit-init pa, luto na, kakainin mo na lang, isa-serve na lang. O, di ba convenient? Yes. Even yung paborito mong kape, ipapadeliver mo na lang yan. Now, basta pagkain, ipa-deliver na yan, sabi nga nila. Okay, so, ito pa po ang mga bagay na pinapadeliver. Usually, mga sapatos, yung mga mahilig sa sapatos dyan, kung saan, kung minsan, sapatos nila binibili lang pero hindi sinusuot. Mga kolektor, akala nga nung iba dati, naku, pandemic, walang bibili na sapatos, take note, mas lalong lumakas ang mga sapatos. Kasi bakit? Pinapadeliver na. Okay? Now, gadget. Tumakas ba? Yes, ito po. At yan, siyempre, pinapadeliver po yan. Lalo na ngayon, mga bata, kailangan ng mga tablet, kailangan ng mga para sa kanilang online schooling. Tama? Pinapadeliver na lang po yan. Hindi na po binibili sa mall. Even nga yung mga mall ngayon, naka-online na. Kaya dinideliver na lang po yan. At syempre, hindi aabot yan sa atin without the delivery services. Correct? Ano pa po? Na po yung mga documents na supposed to be isang sakay lang madadala mo na. Pero ngayon, since kailangan yung dokumento, hindi ka makalabas, ipapadeliver mo yan. Mga parcels, mga ganun-ganon. Sulat, okay? So, anyway, ladies and gentlemen, kahit ano po, pinapadeliver na. Even po, yung paboritong kutkuting ngayon at kutkuting, buting tingin ngayon nung mga nasa bahay, sina tito at tita, okay? Na humilig ng maghalaman ngayon na dati hindi pinapansin ng mga halaman. Pero siyempre, nung nag-lockdown, walang magawa, walang makatikot, okay? Ayan na. Ito na po ang ginagawa nila, mga halaman na. Okay? At take note, ang halaman po pala ang mamahal niyan. Hindi pala ganun. Hindi pa na biro ang presyo niyan. Dati po ang halaman, okay? Hindi po yan binibili, hinihingi lang. Tama, ngayon po binibili na po. At take note, pinapadeliver na ngayon, even halaman. Alright? Sa mga plantitas dyan, ladies and gentlemen. Nako, sigurado ko na-try nyo na magpa-deliver. Tama? Ayan, even halaman po dinideliver na ngayon. Alright, so ladies and gentlemen, ayan po yung mga lumakas sa panahon ng pandemya. At lahat po, you will agree with me, matapos man po ang pandemic, itong mga to, okay, itong delivery service na to, okay, sigurado po paulit-ulit pa rin mangyayari pagpapadeliver tayo. Kasi bakit? Naranasan na natin yung convenience na darating na lang sa door, nakatok na lang sa pintuan mo, sa gate mo, yung gusto mo. Tama? Now, delivery service ang kailangan natin sa panahon ito. Delivery service po ang number 1 na negosyo ngayon. Okay, believe it or not, ito po yung negosyong napapanahon. Okay, now, magkano naman ang kinikita ng isang traditional na delivery service operator? So ito po pagkano ang kinikita? Naku po, ladies and gentlemen, hindi po ganon biro ang kitaan. Malaki po. Ito po. Pwede pong kumita ang isang traditional delivery operator ng 1.8 million pesos. Take note 1.8 million pesos per month. Yan ang pwedeng kitain ng traditional delivery service operator. Ibig sabihin, siya po ang may-ari ng kumpanya. Take note
siya ang may-ari ng kumpanya, siya ang may-ari ng delivery service. At kikita po yan ng 60,000 pesos per day or 1.8 million pesos per month. Maganda bang kitaan yan? Of course, napakagandang kitaan po nito, no? So, paano po nakuha yung profit na ganyan? Ito po yung computation, simpleng computation. Kunyari, may 100 riders ka na lang. Take note, 100 riders. I-multiply na lang natin ng 150 na delivery fee per transaction. 20 deliveries per day bawat isang rider. Okay? At take note po ito ha. 20% po actually ang income ng isang traditional delivery service operator. 20%. Take note po ha. 20% po ang kinikita kay kada delivery fee transaction. Okay? So, yan po ang kitaan ng isang delivery service operator na traditional. Alright? So, 20% po ang income. 1.8 million pesos per month. Napakaganda po, di ba? Wow, napakagandang negosyo yan. Okay? Now, kung magandang negosyo na to, bakit po konti kaya ang mga gumagawa nito? Okay, bakit po konti gumagawa nito? Bakit po konti ang mga nagtatayo nito? Ang ganda naman pala ng kitaan. Yun ang malupit. Okay? Yun ang malupit. Kukunti lang ang mga nakakapagtayo nito, kukunti lang gumagawa nito. Kasi bakit? Dahil po sa laki ng puhunan na kailangan mo para makatayo ka ng negosyo ganito. So, take note, 50 million po sa software development pa lang. Take note ha, 50 million na. Meron ka bang 50 million? Software development pa lang yan. At meron ka bang additional po, okay? Na maintenance po, system maintenance po, annually. Yan po ang kailangan mo, annually. Okay? So, ibig sabihin, hindi pwedeng ginawa yung system mo at yun na lang ang system mo, hindi na siya madidevelop. Imagine nyo na lang sa cellphone. Okay, ang ganda ng bagong model na to, binili mo, ang mahal-mahal. Next week, may bagong mas magandang model. Ganun kabilis. Tama ba? Ganun din po kabilis ang system maintenance po or software maintenance. Okay, so in a year, yan po yung pwede mong gastusin at magastos sa pag-update, pag-upgrade po ng system. Okay? Siyempre, not to mention po yung office na rerentahan mo. Empleyado na i-hire mo. Correct? Ito po yung mga operational expenses na tinatawag. Not to mention also, yung mga permit, business permit na kailangan mong kunin, gawin, okay? Para at least maging legal po yung iyong negosyo. So, kailangan mo ng manpower dyan. Kailangan mo ng tao. Hindi kaya ng isang tao yan. Madami po ang kailangan mo. So, madugo ang negosyo ito. Maraming kailangan. Pero napakalaki ng kitaan. Tama ba? Yes, magandang kitaan, napakalaki ng kitaan, pero medyo mahirap siyang set up or tayo. Yan po ay katotohanan. Okay? Now, ladies and gentlemen, wala kang million pero gusto mong kumita gaya ng kinikita ng mga traditional delivery services. Okay? O maging franchise operator. Wala kang million pero gusto mong kumita. Okay? Yan ay malaking problema, tama ba? Pero may solusyon po tayo dyan. Okay? May solution po tayo dyan. Ano po yung solution natin dyan, ladies and gentlemen? Okay, hold your horses. May solution po tayo. Ito po yung solution natin. Instead of spending millions, now, pwede ka na magkaroon po ng isang delivery service business for only 288,888. Yan po yung pinaka-package natin. Okay? Magtatalon ka na, matuwa ka na. Alright? Dahil hindi mo na kailangan ng milyon, lahat ng sinabi kong set up, magkakaroon ka na, pero sa halagang 288,888 lamang. Di ba napakaganda? Yes, napakaganda niyan. Introducing, ladies and gentlemen, ang Tok-Tok. Okay? Tok-Tok po ang pangalan ng ating delivery service na to. Okay? Your Tok-Tok journey starts now. Alright. Now, ito po yung pinakabago, pinakauna na online franchise operator delivery service. Take note ha, online franchise operator delivery service. Bago po ito at tayo po yung pinakauna. Kasi bakit? Hindi po ito traditional. Tayo po ang pinakabago na online franchise operator delivery service. Okay? Now, ang ating brand ambassador ay kinuha pa natin, pinili pa natin, at ito po yung sikat na si Mr. Alden Richards at Maine Mendoza. So, kung kayo po ay Pilipino, kilala niyo itong mga to. Kung hindi ka Pilipino, sasabihin mo, sino yung mga yan? Pero pag ikaw ay Pilipino, maski wala ka sa Pilipinas, kasi nasa ibang bansa ka, nanonood ka pa rin siguro ng mga Filipino channel. Tama ba? At
Sigurado kung kilala mo ang mga to. Kasi sikat na sikat po ang mga to. Alright, ito pa lang sa mga endorsers pa lang natin o brand ambassador natin. Siyempre, million na po. Di ba? So, alam naman natin kung magkano. Okay? Now, anyway, ang value ng mga yan. Anyway, pakilala ko po sa inyo ang founders ng TokTok, Online Franchise Operator Delivery Service. Ito po sila, Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Macadangdang, ang ating Vice President and CFO. Sila po yung mga batang-batang successful, batang-batang mga bilyonaryo po, successful sa kanilang mga negosyo. Take note hindi lang po ito ang negosyo nila, marami po silang negosyo like Mindanao Mirror, ito po yung JC, ito po yung Show My King, ayan, Copper Mass, at Boy Bondat, ayan. So, ang dami po, ladies and gentlemen, successful businessman po itong mga ito. Kaya lahat po nung tinatayo nila negosyo, nagiging successful kasi parang meron silang Midas touch na tinatawag na kung saan lahat po ng hawakan nila parang nagiging ginto o nagiging golden opportunity. So, ladies and gentlemen, instead of shedding out millions, okay, wait no more kasi andito na po yung ating TokTok Delivery Service, okay, franchise operator for only 288,000. But wait, there's more, ladies and gentlemen. Okay, wait, there's more. Okay, limited time offer promo po ito, okay, sa halagang 58,888. All in na po siya. So, hindi ka na po millions, hindi na po 288,000, kundi 58,888 na po. Okay? Limited time offer. Ito po inclusion siya. Meron kang personal delivery link and referral code para kumita ka. Operator portal. Meron kang online na account. Ayan. So, meron kang full technical support and online franchise operator training. At meron po kayong customer assistance hotline. Ayan. At open po yan Monday to Saturday, 8 a.m. to 6 p.m. Yan po ang inclusions ng 58,888 para makapag-operate ka na ng iyong sarili, okay, online franchise delivery service. Ayan, so, wait, there's more. Sabi nga, dahil holiday pa po, malamig pa po, ang panahon, okay, may pa-promo po ang ating TokTok. Ito po yung 16,888 lamang ang ilalabas mong puhunan, pero okay, online franchise ka na, franchisee ka na ng TokTok. At hindi lang po yan, meron pa po kayong additional na business na pwede mong pagkakitaan, yung Show My King, Copper Mass, Boy Bondat, Mang Box, Ninja Iron, ito po, Ninja Iron, okay, Potato King, Siopaw the King, Noodle House, at Burger Factory. Ito po, pwede yung pagkakitaan dito online. Take note, online. Ako, grabe, ang package niya, napakaganda, napakaganda, 1688 lamang, okay, hindi lang po online hindi lang po TokTok, okay, delivery service ang iyong magiging negosyo, meron pa pong mga food, meron pa po tayong mga food items na kasama niya. Grabe, ito yan po yung package na hindi mo mahihindihan talaga. So, ladies and gentlemen, 1688 special limited time promo package po natin yan, okay? Now, ito po ay hanggang January 18. Okay? So, pwede po yan hanggang January 18 na lang at pwede po yan ma-extend. Pero, take note, ladies and gentlemen. Okay? Discretion pa rin po ng mga may-ari yan. At ang kagandahan po nito, ang value po actually nito, okay, ay 5.3 million pesos. Kasi bakit? Sa dami ng nakalagay na negosyo, nakapaloob sa package na to, ang value niya, 5.3 million pesos. Yung mga franchise value po niyan. Okay, ladies and gentlemen, ito po yung chance na natin magkaroon ng napakagandang negosyo online. Di ka nalalabas sa bahay mo, pwede ka nang kumita maski nasa bahay ka lang. Ito po yung ating online franchise package na ino-offer sa inyo ngayon na 16,888 lamang, pero hindi lang po yan ang makukuha mo, kundi napakaraming negosyo na pwede mong pagkakitaan while nasa bahay ka lang. Okay? So, ayan po yung ating promo period. At yung amount lang, 16,888, napakaliit yan na pwede makapagpabago ng takbo ng buhay mo, pati ng family mo. Okay? So, ladies and gentlemen, ito po yung mga paraan para kumita ka bilang online okay, franchise delivery service ng TokTok. Okay? So, 3%, 7%, and 80%.
So, mamimili ka lang po dito kung alin ang gusto mong kitain. Gusto mong kumita ng 3%, gusto mong kumita ng 7%, or gusto mong kumita ng 80%. Ang good news niyan, pwede mong gawin yung tatlong yan. Oo, di ba? Ay, yan ang malupit. Ang malupit dyan, itong tatlo na to, pwede mo palang gawin. Pwede kang maging TokTok online franchisee, okay? Pwede kang maging TokTok operator, at pwede kang maging TokTok rider. Depende kung ano yung gusto mong gawin sa tatlong yan. Anyway, pwede mong gawin yan pag nakabili ka ng package, ng 16888 package natin ng TokTok. Pag nakabili ka nun, pwede kang maging alinman sa tatlong to. At not to mention, yung mga food items natin na negosyo, which is yung Siomai King Express, yung Boy Bondat, yung Mangbox, Ninja Iron, Copper Mass, at marami kong online food cart franchise. Okay, so ladies and gentlemen, welcome po sa inyong napakagandang negosyo. Okay, so after purchasing, kapag po'y nag-purchase na kayo ng inyong package ng TokTok online franchise package, bibigyan po kayo or i-assign po kayo ng isang ID number. Okay, yan po ay unique sa inyo lamang yan. Okay, kasama po doon yung activation number tsaka PIN number. Kasi po, i-encode po kayo, i-register po kayo online ng iyong sponsor o yung taong nag-imbita po sa inyo dito. So, i-encode po kayo. Pag encoded na kayo, congratulations, pwede na po kayong kumita kaagad instantly sa paanong paraan. Ito po yung susunod na i-discuss ko. Ang kailangan nyong gawin, you will post, we deliver, you earn. Napakaganda po yan. You post, we deliver, you earn. So gagawin mo lang, pag online franchise ka na, mag-post ka lang ng inyong personal delivery link or referral code, ladies and gentlemen, pwede ka nang kumita ng 3% kapag ginamit po nila yung delivery link at nagpa-deliver po sila. Wow, ganun po kasimple, ganun kadali. Tama? Marami pa kayong mga kakilala na mga onliners. Marami ba kayong kakilala na gustong magpa-deliver at nagpapa-deliver na kasalukuyan sa ibang mga deliver service. Ikayatin nyo na po sila pag online franchising na po kayo ng TokTok. Ikayatin nyo po sila na sa inyo na lang magpa-deliver. Sa TokTok na lang magpa-deliver. Alright? So, mas mura na, may kita ka pa. Take note ha, mas mura na, may kita ka pa. So, ladies and gentlemen, paano kumita ng 3%? Ito po, ang 3%, gagamitin mo yung delivery link mo. Paano naman mag-create ng delivery link? Napakasimple lang po. www.toktok.ph/delivery/your ID number. Take note, yung ID number, pwedeng number lang yan o pwedeng alphanumeric. Now, kung minsan, ito po, okay, yung format po natin, ang link natin, minsan ginagamitan ng iba, HTTPS, okay, or or toktok.ph lang, pwede na. Okay? So, kung alin man ang umuubra sa'yo, kung alin man yung compatible sa cellphone mo o sa laptop mo, edi yun ang gamitin mo. Anyway, lahat naman sila nagpa-function. So, i-try mo lang kung alin magpa-function sa'yo. Kasi, sa totoo lang, dahil iba-iba na po ang format ng mga smartphone ngayon, pagandahan, minsan may mga nakakalimutan sila, kaya kung minsan mayroon hindi nag-work o nagpa-function. Kung minsan hindi po siya talaga nagagamit sa isa, so gamitin mo dun sa kung saan sa computer. Alright? So, anyway, i-explore nyo na lang po yan. Now, ladies and gentlemen, kapag po sinyer mo tong delivery link mo at kinlik nila at nagpa-deliver sila using that link, congratulations, yung pong amount ng delivery fee. Like for example, ang delivery fee is 200. 3% ng 200. May kita ka. Wala kang ginawa. Tama? Pwede kang tulog ka pero kikita ka. Now, 3% is 3%. Malalaman niyo po yan. Sabi, ang liit naman 3%. Ako makikita niyo po mamaya. 3% is 3%. Maganda po yan. So, yan po, ano? So, anyway, kapag naman gusto mong kumita ng 3%, okay, using your referral code. So, kanina, ang ginamit natin, delivery link. Na kung saan, i-click lang nila, okay, yung link na yon, pa-share mo sa Facebook o sa amang social media, congratulations, pwede ka nang kumita ng 3%. Kapag naman gusto mong kumita using your referral code, which is your ID, okay, na nasa dulo ng iyong delivery link, na sinabi mo, ito namang referral code is, you're going to ask your friend na i-download nila yung TokTok app. Maski hindi siya membro po, take note, maski hindi siya membro ng
ng company natin o nung ginagawa natin, pwede po yun. I-download lang po niya yung app, okay, or application sa kanyang cellphone or laptop, okay, mag-register lang siya, okay, ng mga required fields, pangalan niya, cellphone number niya, email niya, at ilalagay lang po niya yung referral code nyo. Take note, ang referral code pwede siyang numeric or alphanumeric. Pag nilagay po niya yung referral code po doon, lifetime na po nandun yan. Okay? So, ibig sabihin, pwede ka nang kumita sa kanya, okay? Every time magpa-deliver siya, lifetime na 3%. Lahat ng mga pinadeliver niya. 3% po nung delivery fee. Take note ha, 3% nung delivery fee, hindi po yung amount ng pinapa-deliver niya, kundi yung delivery fee lamang. Now, 3%, maliit yan, sabi nga nung iba. Pero take note, yung 3% pala, kapag marami ang pinanggagalingan, lumalaki pala yan. Okay? Barya-barya, pero pag pinagsama-sama, bulto-bulto na po yan. Okay? Bulto-bultong pera. Katulad po nitong example natin, 27,000 per month profit pwede mong kitain sa pamamagitan na 3%, 3%. Example po ito. Okay? Pwede pong mangyari po ito sa inyo or mas malaki pa. Kunyari, meron kang 200 bookings per day. O ibig sabihin, 300 po yung gumamit, nagpa-deliver. Okay, that day. Sa halagang 150 na lamang po, delivery fee. I-multiply mo po yung 30 days. Multiply mo ng 3%. So, 27,000 po yan. Okay? Maliwanag na maliwanag pa po sa sikat ng araw, kikita po kayo ng 27,000. Now, take note. Sabi ng isa, imposible naman siguro yung 200,000 booking sa akin lang. O sige, imposible sa'yo. Sabihin natin, kalahati na lang. Take note, kalahati na lang. Okay, ng 27,000. Malaki pa rin? Yes. Okay, malaki pa rin yan. Sabihin natin, 1/4 na lang. 1/4 na lang ng 27,000. Pwede na? Pandagdag? Yes, pandagdag. Ladies and gentlemen, mga 5,000, 7,000, 7,000, di ba? 7,000. Okay? Na additional income per month. Ano bang ginawa mo? Sinyer mo lang naman yung delivery mo o yung referral code mo. Kikita ka ng 3%. So, maliit yan, pero pag pinagsama-sama, ladies and gentlemen, lalaki yan. Pwede yung pambayad ng tubig, pambayad ng kuryente. Okay? Tama. So, ladies and gentlemen, ito po sinasabi ko sa inyo. Negosyo po ito, traditional na negosyo na pwede mong magawa. Okay? Pandagdag. May trabaho ka, ano naman ginagawa mo, idagdag mo to, makakatulong to sa family mo. Correct? Yes. Now, paano naman ngayon magiging Tok-Tok Online Franchise Operator? Ang pagiging Tok-Tok Online Franchise Operator ay napakadali lang din. Sabi nga, you post, we deliver, you earn. Okay, now, madali lang po ito. Pwede po kayo kumita na 60,000 pesos per month. Nasa bahay ka lang. Di ba? Paano? Ito po. Ang kitaan po kasi ng pagiging operator ay 7%. 7% po ang kita mo sa bawat successful na madideliver ng iyong mga riders. Okay? Kasi dito, as operator, kukuha po kayo ng mga riders. Kayo po ang hahanap ng mga riders nyo, magpapa-apply ng mga riders nyo. At ito po lahat, don't worry, ginagawa ko ito online lahat. At pwede po kayo ma-approvean in 24 hours lang po. Within 24 hours lang po, pag nagawa niyo po itong 6 easy steps natin, ay maaari na po kayo ma-approvean as online Tok-Tok operator or Tok-Tok online operator. Okay, so anyway, paano po yan? Step 1, pumunta lang po kayo sa www.toktok.ph. Okay, i-click niyo po yan. Okay, step 2, okay, become an operator. So pag nandun na kayo sa website natin, landing page, i-click nyo po doon yung become an operator. Okay, and then sign up nyo lang. Pangatlo, sign up nyo lang po yung registration form. Ilagay nyo lang po yung mga field na kailangan. And then, step 4, isend nyo lang and then attend lang po kayo. Okay, makaka-receive po kayo ng confirmation, i-attend nyo lang po sa text po, no? Then, attend lang po kayo ng mga formal trainings po natin. Ito po, mamili po kayo sa oras na gusto nyo. 10 a.m., 1 p.m., tsaka 4 p.m. Everyday po yan, Monday to Saturday. Take note ha. Okay, meron po itong
orientation or training. So, dapat yung pong attenan. Okay? So, para po ma-accredit kayo as tok-tok operator. Alright? So, pang-5 po na step. Okay? Pag na-receive nyo na po yung approval ninyo, congratulations, may congratulatory email po kayong mara-receive at nasa email po ninyo yung credentials na tinatawag. Ibig sabihin, isi-send po sa inyo, sa email po ninyo na nilagay dun sa inyong registration, yung username and password nyo para makapasok po kayo sa inyong portal. So, meron po kayong sariling portal, online portal, para ma-monitor mo po online ang iyong negosyo. Pwede po kayong hindi magkita na. Take note ha, pwede po kayong hindi magkita ng mga riders, pero kikita pa rin po kayo. Di ba dati? Okay, dati, pag hindi kayo nagkita, hindi kayo kikita. Pero ngayon, maski hindi na kayo nagkikita-kita, kikita pa rin kayo. So, pang-anim, okay, operate and start recruiting your riders. So, pag ikaw approve ka na as tok-tok online operator, congratulations, pwede ka na mag-recruit at kumuha ng mga riders mo. Okay? Ito po yung pinaikli na pamamaraan, 6 easy steps para maging online franchise operator ng tok-tok. Okay po? Ayan. Now, pag nakuha mo na yung credentials mo, pumunta po kayo dun sa link. Ito, www.toktok.ph/operator. Okay? Pupunta po kayo dito sa landing page na to. Okay? So, ilagay nyo lang yung mga credentials nyo and then sign in. Yun lang po. Ganun lang po kasimple. Okay? And then, pwede po kayo maghanap ng mga riders ninyo. Okay? So, ito po yung dalawang paraan para dalawang steps na gagawin nyo pag kayo po yung na-upload na. Mag-recruit na po kayo ng mga riders nyo. Hanggang 100 po yan. And then, mag-upload po kayo. Okay? At least 5,000 minimum. Okay? Maximum of 25,000 transaction. Okay? So, para po makabiyahe na yung inyong mga riders. Kasi hindi po sila makakabiyahe kung wala silang load. So, ang load, manggagaling po sa operator. Okay? At ang operator, siya po ang pwedeng mag-load lamang dun sa mga kanyang riders. Alright? Hindi po pwedeng mag-load yung isang rider sa ibang operator. Okay? So, ganito lang pong gawin. Pagka-open po ng inyong dashboard, ano? Okay? Click transaction, click nyo yung top up, at mag-load na po kayo. Mag-top up na po kayo. At may na mga gateway naman po dyan kung paano po kayo magbayad. Mas maganda po, ang gamitin yung pagbayad ay JC Wallet. Okay? Kung meron na pong laman yung JC Wallet nyo, pwede nyo pong gamitin credit card or debit card, and then GCash. Yan po, halos real time po. Okay? 20 minutes na dyan na po yung load niyo. Pero if you want to go ahead, yung sa pagbabayad po over the counter sa mga banks, it will take po 24 hours before po pa-accredit yung load po niyo. Kung di naman kayo nagmamadali, you can do that. Pero pag nagmamadali kayo, okay, online transactions, ang gawin niyo po, GCash, JC Wallet, at saka po yung inyong credit card or debit card. Okay po? So, kapag meron na kayong load, congratulations. Makakapag-accredit na po kayo, makakapag-bigay na po kayo ng load sa inyong mga riders at pwede po silang bibiyahe at start na po kayong kumita. Okay. Now, magkano naman nakitaan? Ayan ang tanong. Magkano kitaan? Ganito po ang kitaan ng isang tok-tok operator. Okay? So, sabi natin kanina, 7%. Ito po yung operator 7% income formula. Paano ba nakukuha? Okay, paano nakukuha yung income mo? Ganito po, outright mo po makukuha yung 7% mo. Paano outright? Pag nag-top up po kayo ng 5,000, ito po yung formula, 5,000 divide by 20%, multiplied by 7%. So, ang total number received na load is 6,750. Okay? Advance nyo na pong nakuha yung 7% nyo. Alright? So, ganito po siya kinocompute sa calculator. So, 5,000, okay, divided by 0.2, which is 20%, multiplied by 0.07, which is 7%. So, total, 1,750. So, yun po yung total ng 7% mo sa 5,000. Okay? 7%.
Okay? Kung i-direct nyo pong kukumputin yung 7% ng 5,350 lang, pero bakit naging 1,750? Kasi kinukompute po natin doon sa kada biyahe ng inyong rider. Okay? So, sa formula po natin kinukuha yun. Kaya nga maswerte kayo, ang kita nyo, hindi 350, kundi 1,750. So, i-add po yan doon sa inyong 5,000 na niload. So, ang babalik po sa inyo, sa load wallet nyo is 6,750. Maliwanag po. So, 5,000 plus 1,750, ayan po yung load wallet po ninyo. At yan naman ang ibibigay nyo sa inyong mga riders. Pag binigay mo sa riders yan, siyempre, pabayaran mo muna before mo loadan. Bayad muna. Kunyari, pa-load po ng 500, o bayad muna. So, pag bayad, dumoloadan, edi nakuha mo na cash. Lahat maganda po negosyo, cash basis. Okay? So, anyway, information po ng operator, meron po kayong maximum 100 riders na makukuha. Okay, sa account po nyo na pagiging operator sa 1688. So, okay, meron po kayong contract renewable annually. Okay? And then, meron kayong 3% delivery link. Okay, additional na kita. Okay, sa referral code or delivery link, additional po yan. Okay, so 7% at saka 3%. So, pwede yung pagkakitaan yan. And then, of course, okay, within Metro Manila lang po tayo ngayon, pero soon, okay, malapit na, mag-expand na po tayo unti-unti para maging nationwide. So, ladies and gentlemen, okay, meron po kayong babayaran na monthly royalty fee. Ganito po talaga sa lahat ng mga franchise businesses, may royalty fee. Pero maliit lang po royalty fee, 5% lang po. Okay? Pero yan, good news, we need na po yan ng 6 months. Okay? Hanggang June 30, 2021, wait po yan. So, July na lang po kayo magbabayad ng royalty, monthly royalty. So, ang monthly royalty fee po ay kabuuan po. 5% lang ng kabuuang income mo for that month. Okay? Kabuuang income. Kunyari, kumita ka 100,000. Magkano 5% ng 100,000? Mura lang po, 5,000 lang po. Tama? Gusto mong mas maliit na royalty fee? O kunyari, kumita ka ng 10,000, maliit na royalty fee, 500 lang po ang iyong royalty fee. Ganun po kaliit yun. Okay? Kung gusto mo, mas maganda, malaki royalty fee mo kasi ibig sabihin, malaki kinita mo. Tama? So anyway, paano naman maging tok-tok rider? Di ba? Pwede ka maging tatlo. Okay? Pwede ka maging online franchisee. Pwede ka maging tok-tok operator and tok-tok rider. So ito po maging tok-tok rider. So, kailangan lang yung operator, isasend niya sa iyo yung kanyang rider's application link. Okay? Rider's application link. Yan po yung i-click mo para pumasok ka bilang rider sa kanya na operator na nag-send sa iyo. Okay? Sa paanong paraan po, ito po yan. Si operator, kukunin niya po itong rider's application link, ikakopy niya, and then isasend niya sa mga prospect ng rider. Pagka-send niya, pagka-click ni rider, okay, in-click ni rider, papasok po siya sa account information, registration form ni rider. Pipilapan po ni rider yan, lahat ng mga kailangan. Okay? Please take note na wag masyadong malaki po yung file ng mga pictures na ilalagay po niyo para madali po yung pagsasubmit. And then, important requirements po, ito po, dapat professional driver's license. Okay? Tapos, ORCR, nakapangalan dapat sa rider. At saka dapat meron siyang latest NBI clearance. So, ayan po yung kailangan ng isang rider. So, kung hindi naman po nakapangalan sa kanya, yung motorcycle, pwede naman po yung deed of sale. Alright? Deed of sale. Or, okay, authorization letter coming from the owner of the motorcycle. Pwede po yan ipanotaryo para maging legal document. Okay? So, kapag nag-apply na siya at na-approve na siya, congratulations. Okay? Kayo po mismo na operator ang mag-approve sa inyong mga riders. Makikita niyo po yan sa inyong Tok-Tok Rider sub-menu. Ito po yun. So, makikita niyo po, okay, view niyo po, tsaka slide niyo po ng konti, and then, bang! I-approve niyo na po yung inyong rider. Kung kompleto na po kayong documents, i-approve niyo na siya, and then makakatanggap po siya ng congratulatory text at saka yung credentials niya para ma-open na po niya yung kanyang apps para at least makapagsimula na po siya. So, congratulations. Ito po, ma-receive niya, and then ma-receive niya po yan within 48 hours at require niyo po siya mag-attend ng training. May Tok-Tok Rider training po tayo. Okay?
required siyang mag-attend. At ikaw na rin mag-attend na rin para alam mo na rin kung ano nangyayari sa mga riders mo. Okay? So, as of now, within Metro Manila lang po tayo, but then again, we're going to expand soon. Alright? So, eto po, yung formula naman kung paano kumita ang isang rider. So, take note, ang rider po ang pinakamalaking kitaan sa nangyayari na negosyo nito kasi po 80% po sa kanya. Alright? So, remember, naalala nyo yung sa operator, 20%, automatic po yan ay kinakaltas dun sa rider. Okay? Para yung maiwan sa kanya is yung 80%, which is yung kita niya. So, ang income formula, ito po yan, 500 ang niload niya, di ba? I-divide mo ng 20% multiplied by 80%. Okay? So, rider's income. Parang ganito po yun. 500 divide mo ng 20, okay, percent times 80% equals 2,000. Ibig sabihin, sa puhunan niyang 500 pesos na load, kikita siya ng 2,000. Depende yan kung ilang biyahe yan. Kung malalayo yung biyahe niya, mga ilang biyahe lang yan, tapos na, at kikita na siya ng 2,000. Take note ha, 2,000 pesos po ang pwede kitain ni rider sa 500 na pinaload niya. Okay? Yung pinaload niya na yon, siyempre, puhunan niya, tama? Para kumita siya ng 2,000. Ibig sabihin, ima-minus mo yun sa 2,000 kasi advance niyang binayad yun sa'yo. Therefore, ang kikitain net ni riders ay 1,500. So, pwede siyang kumita ng 1,500 sa 500 pesos na pinuhunan niya na load. Okay po? Pag naubos niya yan. So, depende naman sa pangangailangan ni rider yan. Kung si rider naman ay ganito. Kung si rider naman ay masipag at matindi ang pangangailangan, magpapaload ulit yan at bibiyahe ulit yan hanggang meron siyang nare-receive na mga bookings. Tama? So, may mga riders talagang super sipag kasi malaki po pangangailangan. Pero take note ha, 1,500 mas malaki kaysa sa minimum wage earner na nagtatrabaho 8 hours a day. Take note, 8 hours a day. Siya, 1,500 per day kung mauubos niya yung 500. In fact, okay, yung 500 mauubos mo kalahating araw lang or less pa. Depende po sa biyahe na makukuha mo. Kaya ganyan po ang kinikita ng mga riders. Kaya ang dami po ngayon interested sa ganitong kitaan. Okay, so ladies and gentlemen, again, sa pagiging tok-tok online franchise mo, ito po yung pwede mong pagkakitaan. 3%, 7%, or 80%. At pwedeng ikaw, ulitin ko, tatlong paraan para kumita ka, magiging tok-tok online franchisee, which is 3%, maging tok-tok franchise operator, which is 7%, or tok-tok rider, which is 80%. Or, pwedeng ikaw lahat yan. Di ba? Kung masipag ka, okay, pwedeng ikaw yan. Ikaw na lang nag-book, ikaw na nga yung operator, ikaw na nga yung rider pa. Edi 90% po ang kita mo sa delivery na yan. Congratulations. Now, ladies and gentlemen, ito po yung opportunity na nakaatang sa inyo ngayon, nasa harap ninyo. I-grab nyo na po, okay? I-grab nyo na po. Ang sabi nga nila, okay, you post, we deliver, you earn. Yan po ay napakagandang statement galing po sa ating brand ambassadors. So, ladies and gentlemen, may kailangan ka, ipadala, ako, ipatok-tok mo na yan. Credits for something, ako, ipatok-tok mo na yan, ladies and gentlemen. Ito po ang negosyo ng tok-tok. Okay, so, welcome po sa inyong lahat. And kung meron po kayong mga katanungan, itanong niyo po mamaya sa inyong mga sponsors. Or directly, itanong niyo po sa akin. Kasi magbibigay po ako at sasagot po ako ng ilang katanungan after po ng ating presentation. So, ang Tok-Tok Online orientation ay nangyayari po yan, nagaganap po yan every 7 p.m. Monday to Saturday. Wala po Sunday, ha? Monday to Saturday lang. 7 p.m. po. Followed by, ito po live po ito, followed by, okay, Tok-Tok Operator Technical Training Preview ng 8:30. So ngayon, 8:30 p.m., mag-start na po yung ating Tok-Tok Operator Technical Training. At hindi po ito live, yung training na to, na preview, hindi po ito live, ito po ay via Zoom. So kunin niyo po yung link sa amin. Ibibigay po namin yung link para maka-attend